May kwento ako. Merong isang ama na nangarap magkaroon ng sasakyan. Ang ginawa niya, nagsumikap siya, nagtrabaho siya mabuti. Hanggang sa makabili siya ng sasakyan niya. Grabe, sobrang saya niya talaga. Ang ginagawa niya, lagi niya pinupunasan, hindi niya hinaya ang madumihan, hindi niya hinaya ang magasgasan. Pinapakintab niya palagi, nakukulang lang kumutan niya. Kinaumagahan, nagulat siya, may batang malapit sa sasakyan niya at parang may inuukit. Pagtingin niya, anak niya at ang hawak na pang-ukit, ang matalim na bakal. Galit na galit siya, ang ginawa niya, pinalo niya yung kamay ng anak niya. Iyak ng iyak ng anak niya sa sobrang palo niya. Natauhan na lang siya nung makita niya, duguan na yung kamay ng anak niya. Ang hawak pa lang yung pamalo, yung torque wrench. Dali-dali niya ngayong sinugod sa ospital ng anak niya. Sabi ng doktor, grabe yung pinsala ng kamay ng anak niya. Kailangan putulin ng itong dulong. Pagkatapos ng operasyon, nilapitan ng tatay yung anak niya. Hindi niya magawang tingnan yung anak niya. Yung anak niya naman, bahagyang ngumiti ang sabi sa kanya, "Daddy, tutubo pa ba yung mga ganyan?" Parang pinagsakloban ng langit at lupa ang nakaramdam niya. Ang ginawa niya, umalis siya. Bumalik siya sa bahay, pinuntahan niya yung sasakyan niya at halos gusto niyang sirain. Pagdating niya sa sasakyan niya, nakita niya yung inukit ng anak niya. Yung nakalagay, "I love you, Daddy." Napaluhod siya dun sa sasakyan niya, walang tigil sa pagkakas. Grabe talaga ang nagagawa ng galit. Magagawa mo yung bagay na hindi mo ma-imagine na magagawa mo. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 26, pwede kang magalit, pero huwag kang makasala. Huwag mo hayaang lumabag ang araw sa mga. Hindi naman masamang magalit. Actually, ang galit ay bunga ng pag-ibig. Kapag mahal mo ang isang bagay, mahal ang isang tao, pag na-compromise siya, nasaktan, o may nangyaring masama, makakaramdam ka ng galit kasi na-touch kung something na mahalaga sa'yo. At sa kwento na to, ang mahalaga sa kanya ay yung sasakyan. At dahil sa galit niya, nagawa niya sa kanya. Yung gasgas sa sasakyan niya, hindi pang maayos. Meron yung pinsalang na inulit niya sa anak niya. Hindi na kailan niya yung bago. Alam niyo ba, marami nang nasirang pagkakaibigan, samahan, pamilya, at kahit sa church setting, dahil hindi na control ang bibig, hindi na control ang action pag nakaramdam ng galit. In Psalms 37 verse 8, "Stop being angry, turn from your rage, do not lose your temper, it only leads to harm." Kaya pag nakaramdam ka ng galit, huwag ka muna mag-react, huwag ka muna mag-reply, huwag ka muna magsalita. The best way is always to pause for a while and pray to God that the Lord will give you sound mind on how to react to any situation. Do not let anger rule over you. Hold dominion over it. Ikaw ba? Naranasan mo na magalit? At pinagsisihan mo rin ng galit?